Paano mo malalaman kung ang babaeng gusto mong pakasalan ay tunay na marunong rumspito sa'yo bilang lalaki, o gusto niyang siya ang maging lalaki sa relasyon? Kumusta mga kaibigan? Welcome muli dito sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang stoicism, relationships, at kung paano maging kalmado at matatag na lalaki sa panahon ngayon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakalalim at kontrobersyal na topic. Don't marry a woman who wants to be the man, ayon sa Stoicism. Hindi ito tungkol sa macho mindset, o sa pagmamaliit sa babae. Ito ay tungkol sa balanse ng roles, respeto, at kalikasan ng pagiging lalaki at babae. Kasi sa totoo lang, maraming lalaki ngayon ang naliligaw, hindi dahil masama ang babae, kundi dahil hindi nila naiintindihan kung anong klaseng babae ang dapat iwasan kung gusto nilang magkaroon ng payapang buhay. Part 1: The Stoic Principle of Balance. Ang Stoicism ay nagtuturo ng kabalansan, harmony sa sarili at sa mundo. Sabi ni Marcus Aurelius, mas mahigit, observe constantly that all things take place by change, and accustom yourself to think that the nature of the universe loves nothing so much as to change the things that are and to make new things like them. Ang ibig sabihin, bawat tao ay may natural na gampanin, may natural na enerhiya. Sa relasyon, may masculine at feminine energy. Hindi ito gender war, ito ay tungkol sa roles na natural na bumabalanse sa isa't isa. Ang problema ngayon, maraming babae ang gustong maging lalaki sa relasyon. Gusto nilang kontrolin lahat, sila ang masusunod, sila ang leader, at minsan pati emosyon ng lalaki ay gusto nilang diktahan. Pero ayon sa Stoicism, kung ang babae ay gustong maging dominant, at ikaw naman ay natatakot tumayo bilang lalaki, magkakagulo kayo. Part 2: Understand what wants to be the man means. Hindi ibig sabihin na kapag independent ang babae ay masama. Hindi rin ibig sabihin na kapag may career siya o malakas ang loob niya, ay hindi siya feminine. Ang ibig sabihin ng wants to be the man ay gusto niyang ikaw ang sundin sa salita, pero siya ang may final say. Gusto niyang ikaw ang magbigay, pero siya ang magkokontrol ng direksyon. Gusto niyang ikaw ang magmahal, pero siya ang magtatakda kung kailan sapat. Ang ganitong relasyon ay hindi partnership, kundi power struggle. At ayon sa Stoicism, ang ganitong relasyon ay magdadala ng chaos sa isip ng lalaki. Sabi ni Epictetus, mas mahigit, no man is free who is not master of himself. Kung hinahayaan mong kontrolin ka ng isang babaeng walang respeto sa iyong natural role bilang lalaki, hindi ka malaya. Part 3: The Stoic Man's Role in Relationship. Ang Stoic man ay hindi tyrant. Hindi siya dominant sa pamamagitan ng galit o ego. Siya ay leader sa pamamagitan ng kalma, direction, at wisdom. Ang tunay na lalaki ayon sa Stoicism ay, point 1. Stable emotionally, hindi umiiyak sa maliit na bagay, hindi reactive, pero hindi rin manhid, marunong mag-handle ng emosyon ng may disiplina, point 2. Responsible, siya ang anchor ng pamilya, alam niya kung kailan tatayo, kailan tatahimik, at kailan mangguna, point 3. Purpose-driven, ang focus niya ay hindi lang love life, kundi mission, dahil kapag may mission ka, hindi ka basta-basta natitinag ng drama. Kaya kapag nakilala mo ang babaeng gustong siya ang maging lalaki sa relasyon, tandaan mo, magiging kompetisyon niyo ang isa't isa, hindi partnership. Part 4: Red Flags ng babaeng gustong maging lalaki. Ito ang mga senyales. Point 1. Ayaw magpasunod o makinig. Lahat ng decision, gusto niyang siya ang tama. Kapag hindi mo siya sinunod, magagalit. Point 2. Minamaliit ang pagiging lalaki. Madalas niyang sabihin, wala namang matinong lalaki. Ginagawa niyang biro ang pagiging masculine. Point 3. Control freak. Gusto niyang siya ang may hawak ng schedule mo, pera mo, at emosyon mo. Point 4. Laging gusto ng power struggle. Kapag may away, gusto niyang siya ang huling salita. Hindi marunong humingi ng sorry, pero laging gusto ng respeto. Ang stoic na lalaki ay marunong kumilala ng ganitong red flags, at hindi natatakot umalis ng tahimik kapag alam niyang hindi na healthy. Part 5: Stoic response sa ganitong sitwasyon.
Paano mo haharapin ito ng hindi bitter, hindi galit, pero may dignidad? Point 1. Detach from emotions. Kapag nakikita mong gusto niyang kontrolin ka, huwag mong sabayan ng ego. Mag-step back. Tingnan mo ng malinaw. Point 2. Lead with calmness. Ang tunay na leader ay hindi kailangang sumigaw para marinig. Ipakita mo sa gawa, hindi sa salita, kung ano ang direksyon ng relasyon. Point 3. Set boundaries. Kung gusto niyang siya ang masusunod sa lahat, sabihin mo ng maayos. Gusto kong may respeto tayo pareho, hindi kompetisyon. Point 4. Be willing to walk away. Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang ugali ng iba, pero kontrolado mo kung mananatili ka o hindi. Sabi ni Seneca, mas mahigit, he who is brave is free. Ang tapang ay hindi lang sa laban, kundi sa kakayahang lumayo kapag hindi na tama. Part 6. The Piece of a Stoic Relationship. Kapag ang babae ay may respeto sa pagkatao mo bilang lalaki, at ikaw naman ay marunong mag-lead ng may kabab ang loob, doon nagiging harmonious ang relasyon. Hindi mo kailangang sigawan para marinig. Hindi mo kailangang makipagpaligsahan ng pride. Dahil pareho kayong marunong magbigay at marunong magpigil. Ang Stoic love ay hindi emosyon lang. Ito ay disiplina, respeto, at mutual growth. Part 7. Final Reflection. Huwag kang magmadali sa pag-aasawa. Hindi dahil gusto mo lang ng kasama, ay papasok ka na sa relasyon na magpapababa sa pagkatao mo. Ang Stoic man ay marunong pumili ng kapayapaan kaysa kaguluhan. Dahil sabi nga nila, mas mahigit, it is better to walk alone in peace than to live with someone who brings you constant war. Piliin mo ang babaeng marunong rumspito, marunong makinig, at marunong magmahal ng hindi sinasakal ang pagkatao mo. At kung sakaling nakilala mo na ang babaeng gustong maging lalaki sa relasyon, tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin siya, pero may karapatan kang protektahan ang sarili mo. Kaya mga kapatid, tandaan, ang Stoic man ay hindi galit sa babae, pero marunong pumili ng babaeng may respeto at pagkababae. Hindi mo kailangang magpatunay sa kanya. Kailangan mo lang maging totoo sa sarili mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa mga lalaki na kailangang marinig ito. Ito ang Stoic Pinoy, at lagi kong sinasabi. Ang tunay na lalaki ay hindi naghahari, siya ay naglilingkod ng may disiplina, dignidad, at direksyon. Hanggang sa susunod, manatiling kalmado, matatag, at stoic.